Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Kami po ang panglimang grupo na magpepresento ng Unit 12, Ikalawang Digmaan Pandaigdig, Aralin 12.2. Ang mga pangyayari sa Ikalawang Digmaan Pandaigdig. Matapos ang unang digmaang pandaigdig noong 1918, nagtipon ang mga bansang nanalo upang pag-usapan ang kapayapaan. Noong Hunyo 28, 1919, nilagdaan ang Treaty of Versailles sa France. Sa kasunduang ito, pinanakot ang Alemanya sa pagsisimula ng digmaan. Pinabayaran sila ng napakalaking halaga ng pera. Binawasan din ang kanilang hukbo at inalis ang ilang teritoryo nila. Dahil dito, naghirap ang ekonomiya ng Alemanya. Maraming tao ang nawalan ng trabaho at pagkain. Unti-unting lumaganap ang galit at kahihiyaan sa bansa. Ang galit na ito ang naging daan sa pag-angat ni Adolf Hitler. Noong 1933, naging pinuno ng Alemanya si Adolf Hitler. Nangako siyang ibabalik ang lakas at dangal ng kanilang bansa. Muli niyang pinalakas ang militar kahit bawal ito. Ayon sa Treaty of Versailles, nakipag-alyansa siya kay Benito Mussolini ng Italia at sa Japan na buhang tinawag na Axis powers. Layunin nilang palawakin ang kanilang teritoryo at kapangyarihan. Noong Setyembre 1, 1939, sinalakay ng Alemanya ang Poland gamit ang mabilis at malakas na taktika na tinatawag na Blitzkrieg o Lightning War. Bilang tugon, nagdeklara ng digmaan ang Britain at France laban sa Alemanya. Dito opisyal na nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pagbagsak ng France at Battle of Britain. Sa loob lamang ng ilang buwan, nasakop ng Alemanya ang maraming bansa sa Europa at kabilang ang France. Ngunit nang subukan nilang sakupin ang Britain sa pamagitan ng pag-atake mula sa himpapawid, nabigo sila. Tinawag itong Battle of Britain. Ito ang unang malaking pagkatalo ng Nazi Germany. Operation Barbarossa. Noong Hunyo 22, 1941, sinalakay ng Alemanya ang Soviet Union. Sa simula ay mabilis ang kanilang pag-usad, ngunit nang dumating ang matinding taglamig at lumakas ang depensya ng Soviet, nagsimulang humina ang mga Aleman. Noong Disyembre 7, 1941, biglang inatake ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii. Maraming barko at eroplanong nawasak at libong-libong Amerikanong namatay. Kinabukasan, nagdeklara ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Japan. Sumali rin sa digmaan laban sa Amerikano ang Alemanya at Italia. Mula rito, naging tunay na pandaigdigan ng labanan. On Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Noong Hunyo 6, 1944, higit 150,000 sundalo ng Allied Forces ang lumapag sa Normandy, France. Tinawag itong D-Day. Sa kabila ng matinding putukan, nagtagumpay sila. Unti-unting napalaya ang Europa mula sa pananakop ng Nazi. Habang nagpapatuloy ang digmaan, isinagawa ng Nazi ang sistematikong pagpapatay sa humigit kumulang 6 na milyong Hudyo. Tinawag nitong Holocaust. Ito ay isa sa pinakamadilim at pinakamalungkot na bahagi ng kasaysayan. Noong Abril 1945, napalibutan ng Allied Forces ang Berlin. Noong Abril 30, nagpakamatay si Hitler. Noong Mayo 7, 1945, sumuko ang Alemanya. Tinawag itong Victory in Europe Day. Throughout the nation, throngs of people thankfully celebrate the end of the war in Europe. It is 5 years, 8 months since Hitler marched into Poland. Years full of suffering and death and sacrifice. But now it's over. At
Mediterranean headquarters in Caserta, the Germans unconditionally surrender all of Italy and most of southern Austria. In civilian clothes, representatives of Nazi commander von Bildinghoff Scheel signed the surrender document. Noong Agosto 6 at 9, 1945, binagsak ng Estados Unidos ang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Dahil sa matinding pinsala at pagkawala ng napakaraming buhay, sumuko ang Japan noong Setyembre 2, 1945. Dito tuluyan naglawas sa ikalawang digmaan pandaigdig. Mahigit 70 milyong tao ang namatay sa digmaan. Maraming lungsod ang nawasak. Matapos ang digmaan, nabuo ang United Nations upang maiwasan ang panibagong daigdigang labanan. Ngunit nagsimula rin ang Cold War sa pagitan ng Estados Unidos at Soviet Union.